with the seven seals. Kung yung kabuuan ang pag-uusapan, ano? Pero tandaan natin, kaya ako sinasabing walang literal book kasi isipin mo pakakain kay Juan, di ba? Eh kung literal book yun na kinakakainin niya, hindi naman pwedeng i-apply yun, di ba? Sabi sa amen? So ibig sabihin, ito'y kapahayagan na dumating ang panahon na ito'y isinulat pero wala pa rin interpretasyon eh. Tandaan natin ang Book of Revelation nung naisulat ni Juan ito, siya lang nakaalam, di ba? Kasi siya lang nakakita nung aklat nung prophesy, para maintindihan na lang ninyo, specific na lang ang sasabihin ko. Nung prophesy, yung mga mangyayari sa harapan, siya lang ang nakakita nun. Ang totoo niyan, Ezekiel, tandaan nyo ito, sasabihin ko Ezekiel, Daniel, at si John, Apostle John, halos may pareho sila nakikita, no? Yung future, yung panahon dito sila tumututok dito. At nandito tayo Amen? Dito sila pumupokus kasi yan pinaka-climax tama? Na pinaghahandaan natin na tayo nandirito. Amen? Dahil kapag ikaw walang kapahayagan sa bagay sa hinaharap, madideceive ka pa rin dyan. Kasi nandun yung false prophet Tama? Deceiving yan. At isipin mo, pati Israel nadaya nga Pinaluklok nga siya sa templo Shall I say amen? Ito. Yung aklat ng pahayag, punong-puno ng kapahayagan yun. Later on, naisulat ni John, naisulat ni Daniel. Pero walang mga detalye yun, lalo sa panahon ni John. Dahil kinakailangang mag-i-interpret nito walang iba kundi si William Marion Branham talaga. Tama? William Marion Branham, siya lamang ang qualified talaga mag-interpret niya. Pero hanggang 6 seals lang. Amen? Tandaan natin, the book was sealed with 7 seals, tama? Masyadong special yung ikapitong selyo Kaya yon, hindi pinasulat, hindi pinaalam. Tama? So, pagdating ni William Marion Branham, siya lang ang pinagbigyan ng kapahayagan niya para ipakain sa atin. Actually, nakatikim na tayo. Hindi pwedeng hindi tayo nakatikim no? Kasi hindi naman literal na pagkain yan Revelasyon yon. Tumatakbo ang panahon at unti-unti may nahahayag sa bawat panahon. Kaya lang may naiiwan doon lagi. Yung ikapito, dito yun. Yung ikapitong selyo, ano meron? Of our silence. Di ba? Sige po, yuko muna tayo. Itutuloy-tuloy ko na nga. Manalangin muna. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli minsan pa kami na nagpapasalamat sa mga pagpapahayag mo at pagbibigay ng bagay na dapat namin mapagtutuunan ng pansin, Panginoon, upang talakayin at pag-aralan. At salamat sa mga bagay nito na mahalaga, Panginoon.
sa aming mga buhay. Naway ituro mo po sa amin sa simpleng pagkaunawa sa mga salitang ito, Panginoon. Ingatan mo kami, mangusap ka sa aming mga puso, sa aming isipan, sa aming kaluluwa, at ipaunawa ang mga bagay na ito. At kung ito po'y medyo malabo pa sa bawat isa, Panginoon, kahabagan mo kami, kaawaan mo, at sa simple mong paraan, maunawaan ka namin, at malaman ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng pananampalataya na hindi may kikilos sa pangalan ni Yahushua, ang aming Mesaya. Ito po'y aming samot dalangin. Amen and amen. Ang pagkakasabi ng King James, book. Wala pa namang book nun. Tama. Kasi nga King James Scroll meron na. Tama. Pero bago naging scroll yan, invisible muna yan. Tote muna yan, di ba? Bago ka makagawa ng scroll, tote muna. Bago ka makagawa ng book, tote muna. Tama. Kailangan nakapasok sa kaisipan ng isang propeta na susulat noong scroll na yon o noong aklat na yon. Shall we say amen? At ang aklat na ito ay aklat ng pahayag. Pahayag na mangyayari sa hinaharap. At ang pinaka-climax nga ay dito. Kasi dito tayo nabubuhay At dito rin si Israel. Tama. Para maibalik sa Panginoon Diyos. Hindi naman pwedeng bigyan ng emphasis yung dulo. Kung malalakpasan naman itong mahalagang ito. Tama. Dahil pinasasabing ito pinakamahalaga. Dahil dito mangyayari ang rapture. At dito rin maseselyuhan ang bayang Israel. Shall we say amen? So pupunta tayo sa dakong mahalaga sa kaligtasan at sa kapahayagan para hindi mapahamak ang tao. Yun ang importante, di ba? Ngayon, the just shall live by faith. Hindi na natin problemahin pagdating dito. Dahil ang diling ng Panginoon, the just shall live by faith. Sa panahon na yan na walang silang kapahayagan. Wala silang malalim na kaunawaan. Meron sana nakakita ng mga bagay sa hinaharap. Si John nga, kaso 180, kinuha na siya ng Panginoon. Sino mag-i-interpret? Wala. Tama. Kaya lilibos ang panahon, darating ang huling propeta. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, Elijah will come and he will restore all things. Shall we say amen? Ibig sabihin, bakit i-restore? Kasi may naputol Hindi nagtuloy-tuloy. Yun ang ibig sabihin. Kaya magre-restore si Elijah. Sino yan? Yung Elijah ng Gentile, sino yan? William Marion Branham. Tama. Sino pa? Yung Elijah ni Israel. Shall we say amen? Pag sinabi ng Elijah will restore all things, yung espiritu na yon ng isang propeta tulad ng naunang Elijah. At nagpapasalin-salin yon, Elijah ng mga hintil hanggang sa dumating, ibalik sa Israel ang biyaya. So Elijah ng Israel. Tama. So dito sa Daniel chapter 12 verse 4, kaya sinasabi ko sa inyo, yung nakita ni Daniel, yung din na nakita ni John. Kaya lang mas detalye si John. Amen? Pero kung pag-uusapan ay yung revelasyon, yung nilalaman ng aklat na nandun sa kanilang kaisipan ng mga propetang ito. Tingnan nyo ang pagkakaiba. Sa panahon ni Daniel, itong bilin sa kanya. Sabi dito sa Daniel chapter 12 verse 4, But thou, O Daniel, shut up the words. Shut up the words. And seal the book even to the time of the end. Dito yan. Many shall run to and fro, knowledge shall be increased.
O sa pagkakatagalog, ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang salita. So kapag sarado ang salita, may maintindihan ka ba? Wala pa. Kasi hindi pa panahon, Daniel. Di ba? Shall we say amen? Ang pagkaka-English, sa Tagalog, isara mo ang mga salita at tatakan mo. Ibig sabihin, selyuhan mo. Yan ang ibig sabihin ng tatakan mo. Tatakan mo ang aklat o selyuhan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Ayan, dito na. Panahon na to. Tama? Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. So ganito. Saan lalago? Ang kaalaman dito. Tama. Sa end time, ang ibig sabihin niya, dito lalago ang kaalaman. So dito, hindi pa lalago. Tama, kasi nakasarado ang aklat eh. Yung pahayag, yung unawa, nakasarado. Hindi pa panahon para ibigay sa kanila. Tama, kaya nga ang sinasabi ng Panginoon, sa kanyang mga alagad, truly Elijah will come and he will restore all things. So yun lang panahon na yon na magsasauli ang William Marion Branham ng mga sekreto ng mga sinelyohang aklat. Kaya nga book sealed with the 7 seals, di ba? Ibig sabihin, wala kang maiintindihan dyan kahit anong gawin mo. Kasi hindi mo panahon para maintindihan mo yan. Shall we say amen? Namatay po yung nakakita ng mga kaganapan. Hanggang eternidad nakita ni Juan ang mga kaganapan. Pero inutusan siya na pareho doon sa panahong ito ni Daniel. Shall we say amen? Kasi nakita niya lang yun, namatay siya, 100 AD, namatay siya. Paano niya mailalahad ang katotohanan? Dahil ang bawat panahon ay nangangailangan ng buong katotohanan. Tama? Bakit kailangan mamatay siya? Ibig sabihin, yung aklat na yon, mananatiling sarado yon hanggang sa huling panahon. Tama? In other words, para sa huling panahon lang yon. Tama ba? Ha? Oo. Kay Daniel, yun nakita niya, sabi doon, Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Sa verse 7, tatanong ko lang. At aking napakinggan ang lalaking sandali, ano? Yun ba yun? Sa 12:9 ng Daniel. At sinabi niya, yumaong ka ng iyong lakad, o Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Pareho lang ba yung kanina? Magkaiba, di ba? Tama. Verse 4 yung isa. Daniel chapter 12 verse 4. Ito Daniel chapter 12 verse 9. Pero iisang sinasabi. Tama. Isikreto mo, tatakan mo. Hanggang sa kawakasan. Doon lamang mahayag yan, Daniel. Shall we say amen? Kung babasahin nyo ang chapter 12, makikita nyo yon, match na match dito yon sa panahon ito. Shall we say amen? Yung panahon na yan. Dahil si Michael, makikita natin doon, nakatayo na sa Israel para ipagtanggol siya. So dito yon, middle of the week na yon. At hanggang dito yon. Kasi siya yung maggagaway dito sa Two Prophet Ministry. Praise the Lord. So dito, nung bumababa yung anghel, eto na, dito na po nabuksan, ano? Punta muna tayo sa Revelation chapter 8. Eto na yung totally nabuksan na ang mga 7 selyo.
yung mystery of the Bible. Mystery of the book of Revelation, para specific na. Madali nang intindihin yon. So, say amen. Mystery of the book of Revelation, na masyadong sekreto, wala nakakaalam, kundi si Juan na namatay na. Siya lang nakakita nun. At sabi ko nga kanina pa, ang makakapag-interpret niyan, yung restorer. Sino yon? William Marion Branham. Tama. Pero, hanggang 6 na selyo lang siya. So, sino magtutuloy ngayon? Para mabuo yung first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, seventh seal, na mabubuksan yun at mahayag, kailangan natin ng isang revelator. John the Revelator. Doon ngayon makukumpleto. Kaya si Juan ang kumain ng buong aklat na yon ng kapahayagan. Tama? So in other words, gusto ko lang ipagdiinan nito. So, panahon ni William Marion Branham na nahayag ng 6 na selyo, actually, pwede mo nang sabihin, pinagkakain nyo na yan. Kaya lang, hanggang 6 seal pa lang. Dahil wala naman literal book na pira-pira sa mong kakainin na gano'n eh. Revelasyon yung pumapasok sa kaisipan ng bawat mananampalataya. At kapag yan pumasok sa kaisipan mo, ibig sabihin na partake mo na. Naintindihan natin? Ibig sabihin nakain mo na. Kung yung 6 seal ay yung mystery ng 6 seal ay nahayag na, ibig sabihin nahayag na at naituro na ng propeta at naunawaan ng tao, ibig sabihin, nakabahagi ka na ng bahagi ng aklat na sinelyuhan. Kasi nakikita ko mga anak, mga kapatid, maraming nagre-debate dito sa close open. Pero hindi naman nila naintindihan kung ano ba yung aklat na yan na selyuhan ng 7 selyo. Sige, ang debate nila. Tanungin mo, ano ba yung aklat na selyo ng 7 selyo? Hindi nila alam kung ano yun But in reality, that is the book of Revelation. Naintindihan natin? The book sealed with the 7 seals. And in the book of Revelation, kasi puro sekreto nga Pero yung mga tao, parang nagsusuntukan sa hangin So, ang sumusuntok sa hangin Hindi nila naiintindihan yung sinasabi nila. Kaya magpasalamat tayo, mga anak. Maraming bulag ngayon. Hindi ka follower ka ni Brother Jackson masasama ka sa rapture. Kailangan may understanding ka. Yan ang malinaw. At kapag may understanding ka, tatayo ka. Maninindigan ka. So, say amen. Amen. Tandaan natin, yung 7 seal, yung mystery, ulitin ko lagi, yung mystery na lang ng 7 seal ang hinihintay. Dahil yan ay preparation for the rapture. So, ibig sabihin, kung 7 seal ang hinihintay mo, nakain mo na yung mga bahagi ng first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal. Yung mga mystery na yon. Kasi, magdadala sa'yo sa rapture, ay ang makaunawa ka ng mga hiwaga. Naintindihan natin? Kasi kung bulag ang isang tao, paano ka may sasama ni Kristo sa rapture? Wala ka naintindihan Hindi mo minahal ang aking salita. So, say amen. Kasi kung mahal mo ang salita ni Kristo, kahit mahirap intindihin niya, magdarasal ka, mananalangin ka para maintindihan mo ang book of Revelation. Maraming denominational churches dito, umayaw na Mahirap intindihin yan. Pero maraming matatapang. Nagpo-post, kala mo, naintindihan talaga na nila ang book of Revelation, gumagawa pa ng mga video. Alam mo ngayon, mananagot yan. Kasi kapag nagdagdag ka, dadagdagan ka ng salot. Pag nagbawas ka, babawasin ka sa aklat ng buhay. Kailangan merong standard bearer para makaintindihan tao. William Marion Branham.
propeta, William Marion Branham, then Apostle Raymond Jackson, laging isa. Pagkatapos ni Raymond Jackson, nagpakilala naman sa inyo. Kasalanan nyo na yan kung di kayo maniwala. Ipinakilala na ng tao bago namatay. Dahil magsasara ang unawa sa inyo. Yan ang tatandaan ninyo. Kapag sabi ng Panginoon, pag nireject nyo ang salita ko, ako ang nire-reject ninyo. At kapag nireject ninyo ang isinugo ko, ako ang nireject ninyo. Sabi ng Panginoon, at ang nag-reject sa akin mga salita, ang aking Ama, ang salita ng Ama, ang kanilang nire-reject. Malinaw yan. Kailangan may pattern. May guidance kung sino ang sinusugo. Yun ang importante ngayon. Hindi lahat kayo pare-pareho. Hindi lahat tayo pare-pareho. May nangunguna sa atin. Standard bearer. Kaya kayo nagkakanta loko-loko eh. Nagpapagalingan kayo. Wala kayong matatapos niyan. Wala kayong maintindihan niyan dahil sarado ang unawa. So matitigas ang ulo. Gayon napakasimple ng Biblia. Mga anak, mga kapatid ko, hindi ito pagalingan magsalita. Kahit anong husay mo mag-English, pareho din yan ng Tagalog. Kami na master yung pagsasalita ng napakagaling eh. Pero yung unawa, hindi binibigyan ng diin. Maaaring makabola ka ng tao eh. Kasi may mga tao ang hinahanap yung husay, yung galing sa pag-i-speech. Yun ang hinahanap. Kaya pagka gaya ng hinahanap mo sa isang mga ngaral, ligaw ka. Baka hindi nyo alam si Pablo. Makupad magsalita si Pablo. Iniisip ng mga nakikinig sa kanya, yan ba'y sumulat ng mga epistle na yan? Parang hindi naman siya kasi ang bagal niya magsalita, Pagka gaya ng basihan ninyo, sorry, galit ang Panginoon. I know you not. Magsasara ang unawa. Tandaan nyo yan. Totoo yung sinasabi ko. Kailangan ng tao marunong manindigan. Pag sinabi mo sa pulpitong ito, gawin mo. Dahil nakikinig ang Diyos sa mga sinasabi mo. Hindi yung para kang alon na tinatangay magkabi-kabila ng kung ano-anong doktrina. Minsan nga tama na nga yung doktrina Hindi na nga mapamalian Ewan ko ba kung ano nangyayari sa mga tao na yan? When pride cometh destruction. Tandaan natin, ang Panginoon, bawat pagtanggi ng tao, may kabayaran. Bawat pagtanggi ng tao sa kanyang mga salita, mayroon kang pagbabayaran. Isipin mo yan, mga birhen yan, pero nakaranas ng 5 months tormention. Dahil sa pagtanggi nila sa liwanag ng salita ni Kristo. Sabi ni Kristo, ang sino man tumanggap sa aking sugo, ay ako ang tinatanggap. Tama? Ang tumanggap sa akin ay ang aking Ama ang tinatanggap. Napakalinaw niyan. Hindi pwedeng ako. Magaling ako magsalita. Diyan ka nagkamali ngayon. So, say amen. Dahil mangmang ang gagamitin. Tandaan niyo yan. Kaya wala kayong matatapos dyan. Nagpapaikot-ikot kayong ganon. The same topic. Since 1960s or kailan pa yan. Walang nabubuo. Kaya nga sabi ng isang pastor ewan ko kung pastor ba yan. Kasi sabi ni Brother Jackson ang totoong mga ngaral hindi 4 na mali at
isang tama eh. Hindi daw ganun eh. Ganun sabi ni Brother Jackson. Hindi daw 3 tama, 2 mali. Kasi kung 5-fold ministry ka, gagamitin ka sa perfection eh, hindi sa confusion. Isipin mo, sabihin ba naman ng tao eh, hindi na talaga magkakaroon ng unity of the faith? Saan mo nakuha yan? Hindi ka ba nagbabasa ng Biblia mo? Pag tinawag kayo, at alam nyo tinawag kayo, pumokus kayo sa salita ng Diyos. Diyan ang pagpokusan nyo. Dahil diyan kayo tinawag. Hindi sa mga bagay na hindi mapapakinabangan. So balik tayo dito mga anak. Dito sa chapter 8 verse 1, mapapansin natin dito, dahil yung 6, di ba, isang minuksan, di ba? At yan, yung 6 na yan, aminado naman si William Marion Branham na yung 6 lang ang itinuro sa kanya ng anghel, yung heavenly messenger na yon. Pero pagdating sa ikapito, wala akong alam dyan. Tama. Ibig sabihin, may magtutuloy. Tama. Kaya nga sabi ni Brother Branham, merong darating na mas dakila pa sa akin. He must increase and I must decrease. So, ibig sabihin, meron pang magtutuloy nung revelasyon, ng 6 na selyo na yon. Meron pang isang bubuksan. Tama ba? Ang question, ano ba yung bubuksan? Hiwaga, 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 hiwaga. Kapag ka hiwaga, natural, espiritu yan. Tama? Shall we say amen? These words are spirit. And they are life. Baka iniisip ng mga tao, literal na kakainin mong ganyan yung aklat eh. Hindi naman ganun yun. Ipapaunawa lang sa'yo. Tama? Yun ang ibig sabihin ng partaking o pagkain ng aklat. Ibig sabihin, ipapaunawa sa'yo yan. At kapag naunawaan mo yan, ibig sabihin, nakain mo na. Tama? Shall we say amen? Ang problema, may isa pa. Na dito sa Revelation chapter 8, dito lamang nabuksan. Tingnan nyo And when he had opened the 7th seal, para totally, yung aklat na yun na hiwa-hiwalay kasi yan eh. First seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal. 7th, may sikreto pa yung 7th, nakahiwalay yun. Dahil yung 6, nakita na natin yun. Sa susunod, didetalye natin yun, yung 6 seal na yun, kung ano yun mga yun. So dito muna, kailangan makita natin yung overview. Kasi nung araw, napapansin ko, naghihilaan. Open, close, open, close. Ano ba yun? Wala naman alam eh. Wala naman may paliwanag eh kung ano yun eh. So we say amen. Ito, when he had opened the 7th seal, binuksan na ng Panginoong Hesus yung 7th seal na yun, there was a silence in heaven about the space of half an hour. Anong napaloob sa half hour sa half hour silence? Anong napaloob doon? Yung opening of the mystery. Diretsuhin ko na sa inyo. Yung mystery na yon na tumutungkol sa paghahanda sa rapture. Naintindihan natin? Preparation for the rapture. Etong 7th seal na ito. Naintindihan natin? Pansinin ninyo yung verse 2. Iba na ang tagpo. Yung verse 2, tandaan natin, pagbibigay na ng 7 trumpeta, ibig sabihin, dito na yon. Prior na dito yon.
Yung 7 trumpets. Naintindihan natin. Ha? Sa verse 2. Pero, siyempre, naririto tayo eh. Ang inaabangan natin, hindi trumpeta. Kasi pag inabangan mo yung trumpeta, salot yun eh. Tama. Ang inaabangan mo, yung opening of the mystery. Tama. Verse 10. And I saw another angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face as it were the sun, and his feet as a pillars of fire. Isang anghel na kapag tinignan mo ang kanyang itsura, iisipin mo na ito si Kristo, no? Kasi yung anghel na ito, the same anointing with Christ eh. Sabi ni Brother Branham, yung Revelation chapter 10 verse 1 na yan. That was, sabi? That was Christ. But in reality, dahil ito na yung messenger nga ito eh. Ibig sabihin, the same anointing of Christ. Sabi niya, Michael is Christ. Sabi niya, Sabi ni William Marion Branham. Tama ba? Amen. Kasi yung anointing ni Christ, habang siya nasa wedding supper of the Lamb, nandoon kay Michael. Shall we say amen? At siya ngayon, hindi pwede kasi si Kristo bumabad kay Israel. Kasi tinanggihan nga siya eh. Tama ba? Kaya nakababad si Kristo sa bride. Nung panahon na yan, sa half-hour silence na yan, after receiving the revelation, dito, kinuha sila ni Kristo sa rapture at isasama sila sa wedding supper. Naintindihan natin? Dito? Andun. Kaya nung nagkakagulo dito, si Michael po yung nakatayo sa bayan ng Israel. Shall we say amen? Amen. So yung last seal, ano yun? Preparation message. Prophetic. Hindi pinasulat. Yun ang ano doon eh, yung kagandahan doon na dapat natin maintindihan eh. Walang ipinasulat. Nung nabuksan na sa chapter 10 verse 1, nung nabuksan na yung aklat, dahil dito bukas na yung aklat, tingnan nyo And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open. Ayun. Bukas na, di ba? Tama. Pero yung mga binasa natin sa Book of Daniel, pinasasara nga eh. Di ba? Wag, isarado mo yan, Daniel. Mabubuksan niya sa huling mga araw. Ngayon, ang utos na ng anghel kay John, pagdating sa Book of Revelation, huwag mo lang tatakan. Tama. Huwag mo lang tatakan. Ibig sabihin, alisin mo na yung kung ano mang kandado yan na na pumipigil para maihayag yung revelation na yan, alisin mo na yan. Hindi ba? Seal not the book, sabi ng anghel sa kanya. Huwag na. Dahil nga, napapanahon na para maihayag ang mga iwaga niya dahil yan ang magbibigay ng rapturing faith sa bride. Naintindihan natin? Magbibigay ng rapturing faith. Ang kagandahan nun,
May mga ilan na nakakatayo dito ang hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa dumating ang kaharian ng Panginoon. Yun ang reward sa atin. Di ka makatikim ng kamatayan. Kaya napakahalaga na kung papahalagaan mo ang Book of Seals, Book of Revelation, Book of Mystery, the book sealed with 7 seals. Naintindihan ba natin? Daw say amen? He had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. So itong anghel na to, kasi nakaapak sa lupa at sa dagat eh. Ibig sabihin, yung dealing niya nasa atin pa. Tama. Pero papunta na siya kay Israel. Tama. So dito sa chapter 10 ng Revelation, itong si Michael, ang ibig sabihin ng Michael, one that is like God. Tama, kaya Michael yan. The one that is like God. Or an angel that is like God. Kaya dito, mighty angel, ang tawag sa kanya dito, no? Another mighty angel come down from heaven, sabi doon, clothed with a cloud. The rainbow was upon his head, and his face as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth, and cried with a loud voice, as dito yan Oy, dito yan dito yun. Unawain ninyo na, napakahalaga nito. Dito yon. Dahil nandito siya, nung nakita niya ang mga bagay na yan, hindi pa nangyayari sa panahon na yan. Dito pa lamang po magaganap. He cried with a loud voice as when a lion roareth, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. So yung voices of thunders, saan nag-uttered? Dito lamang sa dulo. Hindi pwede mag-utter ang thunder dyan Kasi wala namang interpreter dyan Patay na si dyan Maski sa history na simbahan, walang William Marion Branham na lumitaw dyan. Dito lamang, sa Laodicean Church Age, lumitaw si William Marion Branham. Nag-interpreter, o binigyan ng kapahayagan ng anghel. Totong anghel na ito. Lumipat sa kanya yung revelasyon ng anghel lumipat sa kanya. In other words, kinain ni William Marion Branham yon at ipinakain sa simbahan. Wala nang pagtatalunan doon. Basta't naintindihan mo ang isang bagay, lalo't sa mga propesiya, kinain mo na yan. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya lang, may porsyon sa aklat na yon na hindi pa nakakain dahil sinikreto nga Paano mo kakainin yan? Hindi pa nga totally open. Itong Revelation chapter 10, hindi pa naman totally nagaganap na yan sa panahon natin, kinabubuhayan. Naintindihan natin. Kasi kung simpleng pagpapaliwanag, hindi kayo makaintindi. Gaano pa kaya kung mabilis ang pagpapahayag? Lalo hindi nyo maintindihan. At napakahalaga nito. Kasi hindi kayo mararapture pag hindi nyo naintindihan ito. Magagaya kayo sa Paulus Virgin, walang alam. Walang pahayag. Ang alam nila, the just shall live by faith. Maganda naman yon, pero kaya ba natin tiisin yung 5 buwang pagpapahirap ng Antikristo? Kaya nga ang dealing ng Panginoon, maghanda nga kayo yung ang dealing niya Kaya pag hindi ka naganda, alam mo na mangyayari sa'yo. Hindi na kita masasagot dyan. Ikaw ang pumili ng lakad mo. So, say amen. Ikaw ang pipili ng lakad mo.
Amen. Tingnan niyo to. And when the seven thunders uttered their voices, I was about to write. Susulat ni Juan Dito yan ha. Dito ha. Susulat niya. I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up. Aba, pinaselyuhan pa rin. Tama. Kasi sa panahon ito yun Tama ba ako? Dito yun. Kaya pinaselyo, seal up those things which the seven thunders uttered and write them not. Dito yun, hindi pinasulat. Tama. Tapos amen. Hindi pinasulat at inutusan siya. So, paano malalaman at hindi pinasulat? Inutusan siyang ano? Sa verse 11, and he said unto me, thou must prophesy again before many peoples, nation, tongues, and kings. So, ibig sabihin, magpa-prophesy. Ibig sabihin, prophetic revelation ang i-aater niya. Hindi siya kukuha ng libro. Asan ba yung book of Revelation ko? Kaya nga dyan, hindi nga nakasulat dyan Kukunin ko yung Old Testament, hindi nga nakasulat dyan pero inutusan siya na manghulang muli. Paano yung magagawa yun? Lord, nakalimutan ko, hindi ko na isulat Nakuha niyo yung ibig sabihin? Paano ako manghuhulang muli? Hindi mo nga pinasulat, Lord So, anong ibig sabihin yan? Merong the same anointing of John. Na makakaunawa from first seal to seventh seal. So, amen. Ibibigay sa kanya ang buong kapahayagan ng aklat ng pahayag. So, amen. Thou must prophesy again before many peoples, nations, tongues, and kings. Paano ka mag-prophesy uli? Na wala ka namang kodiko kung wala kang alam. Diba? Tapos, amen? Andala mo lang ng katawan mo, manghuhula kang ganon. You must prophesy again. Ibig sabihin, may revelasyon ka. Tama. From the message of William Marion Branham, to Brother Jackson, hanggang doon sa end time messenger na nandito pa at nabubuhay. Dahil wala naman patay na gagamitin Kasi you must prophesy again. Paano mo, pababangunin mo ba si William Marion Branham? Brother Branham, bumangon ka, manghula kang muli. Pwede ba yun? By Brother Jackson, bumangon ka, manghula kang muli. Hindi pwede yun. Patay na nga So, sino manghuhulang muli? Di buhay. Paano ngayon, Pedro, kung gustuhin ko, sa pagbabalik ko, aabutan ko siya. Sino yan? Di si Juan. At dahil 7 sila, hindi naman si Juan lang ang pinagpahayagan. Tama. 7 sila na pinagpahayagan. Hindi isang tao lang. Dahil 7 thunders uttered their voices. Naintindihan natin? But as lead apostle, sa period of time na kinabubuhayan natin ngayon, kailangan na tayo may kinikilalang lead. Or else, hindi ka pa unawain ng Panginoon kapag ang ugali mo, ako. Kahit mataas ang revelasyon mo, kikilala ka pa rin sa kung sino ang leader. Naintindihan natin? Kasi, ang lahat ng nagmamatas, binababa O, hindi mo papel yan, Hindi mo panahon ngayon. Miski yung panahon lang, kapag hindi mo panahon, nagpumilit ka, ibababa ka ng Panginoon. Tama ba? Dahil ang totoong mga ngaral, ito tandaan ninyo ang totoong mga ngaral, meron siyang sasabihin. Paano ka mga ngaral? Wala ka naman sasabihin. Tama? 'Di ba? Tama. 'Di ba? 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 '
Mga anak, lahat ng bagay na may kapanahunan. At pag dumating na yung panahon mo na yan, sige lang, magsalita ka na magsalita. Naintindihan natin? You must prophesy again. Before many peoples, nations, tongues, and kings. Anong season ito? Patay na si William Marion Branham. Patay na si Brother Jackson. Ang dami nang patay na nga ng mga ngaral eh. Pero itong thou must prophesy again. Anong season ito? Season ito na bumababa yung mighty angel na to. Ibig sabihin, bumalik. Yung anghel ni William Marion Branham, bumalik. Pero hindi na kay William Marion Branham papahid dahil patay na siya. Kundi papahid ang anointing ng mighty angel nito sa 7 kulog. 7 thunders uttered their voices. So doon lang ngayon makikita, mauunawaan kung ano ang nilalamang misteryo sa 7 selyo na bumabalot pa rin hanggang ngayon sa aklat na yon. Nakukuha nyo ba? Pinaka-plain na yan, mga anak. Pinaka-plain na yan. Pagsikapan ninyo yan para mapasama kayo sa rapture. Tandaan natin, 5 months tormention sa leadership ng Antikristo na si Abaddon. Sinasabi na ng Biblia kung sino yung Antikristo na yan. May pangalan na dyan. So, amen. Hindi nakakasalanan ng Panginoon niya kung magpapadaya pa kayo. Nakalista na yung pangalan niya dyan eh. May kumain ng aklat. Tama. Ha? Anong representasyon yan? Na ibig sabihin, yung kumain na yan, isa siya sa 7. Tama. Dahil 7 kulog yung nag-ater eh. Hindi naman isa lang eh. Shall we say amen? Yung representasyon lang na pag kinain niya yon, dahil 7 kulog nga yan, hindi naman isang kulog lang yan eh. Naintindihan natin? Anong bumababa yung mighty angel na yon ni William Marion Branham? Galing sa taas, sabi niya, hindi ako yung anghel na yan. Dahil galing sa langit nga yan eh. Hindi ako yan. Pinagpipilitan ng mga tao na to, si William Marion Branham daw yung bumababang anghel doon eh. At siya yung Revelation 10:7 eh. Hindi siya yung Revelation 10:7 angel. Tapos na po yun. Yung anghel na yan, umakyat uli sa langit nung namatay si William Marion Branham. Pero dito, sa Revelation chapter 10, bumalik siya. Para yung mensahe, ibigay niya sa 7 na pinangungunahan ng end time John. Napakalinaw niya na yan eh. Uutusan mo si Juan. Nasaan ba si Juan? Di ba nasa libingan? Ibig mo sabihin, nagkamali ang Panginoon dito. Juan, John, you must prophesy again. Ibig mo sabihin, nagkamali ang Diyos? Nagkamali yung anghel dito? Manghula ka uli? Ibig sabihin, may lead apostle pa rin. The same pattern. May lead apostle, may lead thunder. Shall we say amen? Tandaan ninyo, ang sasalungat, sa tamang pattern na ibinigay ng Panginoon, maiiwan kayo sa rapture. Totoo yan, mga anak. Sabi ng Panginoon, sino man tumanggap sa inyo ng mga sinugo ko, ako ang tinatanggap.
Sino man tumanggi sa inyo, ako ang tinanggihan. Sino man magpainom ng tubig na malamig sa isang ito, ay hindi ibig sabihin mawawalan ng reward. Hindi mo nang kinilala, hindi mo nang tinanggap. Sinusumbatan mo pa. Tinutuwid yung doktrina mong baluktot. Galit ka pa sa tao. Kaya ba manggagawa ng Diyos? Kapag tinutuwid kayo, magpakumbaba kayo. Hindi yung kung ano-ano mga kadahilanan ninyo. Mga anak, mga kapatid, kung wala ka mapaliwanag, manahimik ka. Hindi pwede yung salitang wala yan. Tandaan ninyo, lahat ng pinahahalagahan ninyo sa ibabaw ng lupang ito at sumasalungat sa kalooban ng Panginoon, diyan kayo sisingilin. Dapat alam niyo ang prioridad ninyo. Lalo na kayo mga ngaral. Dapat alam niyo ang prioridad ninyo. Yung salita na yan, yung Biblia niya, itutok niyo sa mga mata niyo. Manalangin kayo sa Diyos para maunawaan ninyo yan. What is the meaning of the fullness of the Godhead? Fullness of the Godhead na nga eh. Kung ikaw may revelasyon sa salitang fullness of the Godhead, may hahanapin ka pa bang iba? Naintindihan natin? Pag sinabi ng Biblia, sabi ni Pablo, the fullness of the Godhead dwelling in Him, hahanapin mo po ba? Hindi yan yung omnipresent. Hindi yan yung omniscience. Hindi yan yung omnipotent. Binigyan lang si Kristo, nakaparaso lang. Tingnan niyo mga pag-uugali ninyo. Yung fullness, hindi nyo naintindihan. Kumanda na kayo sa end time. John chapter 14 verse 9. Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet thou hast not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Nananahan na pala kay Kristo yung Ama eh. Hindi naman ibig sabihin yung Ama sa langit na ubos. Abay, napakalaki ng Ama. Pero with all the essence and fullness na kay Kristo, wala ka nang hahanapin pa. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? Ibig mo ba sabihin yung Ama doon? Kaya muna, babawasan natin. Hindi naman kasi lahat tumahang kay Kristo. Bawasan natin ng konti. Hindi naman pwedeng ganun eh. Fullness nga eh. I am in the Father, and the Father in me. Kasi William Marion Branham, ang pananalita niya, ganito, unawain ninyo ito, sasabihin ko Jesus Christ is a God-man. Paano niya nasabi yun? Hindi ba tao si Kristo? Tao nga. Pero may nakatira sa Kanya na Diyos. Hindi naman ibig sabihin naghalo yung kanilang espiritu na yung anak ay naging ama na rin. Tumira doon. Dahil alam niya mapagkakatiwalaan to ang bugtong na anak na siyang magpapahayag ng lahat ng aking kalawalhatian. Kaya nga sabi ni Kristo yung kalawalhatian mo, Ama, na ibinigay mo sa akin before the world was. Kalawalhatian ng Ama yun, ibinigay sa Kanya. Ipinanahan sa Kanya, yun ang ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na pinantayin niya na yung Ama.
Tama! Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works. Aba, teka muna brother, hindi naman talaga lahat ibinigay ng fullness of God sa kanya. Linaw yun ng Biblia. All the fullness of the Godhead dwelling in Him. Shall we say amen? Nakakaintindi ba tayo? Pag sinabing fullness of the Godhead, sapat yun para sabihin ng sumulat, yung Ama nakatira sa Kanya. Tama? Hindi niya sinabing yung kalahati ng Ama, yun lang ang tumira sa Kanya. Hindi mo sinabing ganun Fullness nga Fullness of His attributes, fullness of His essence. Lahat yun, nakikristo na. Kaya nga ang tanong niya dito, tagal niyo na akong kasama, hindi niyo pa nakikita ang Ama. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. So say amen. Yung pinaka-essence, yung spirit na nandoon sa Kanya. Sapat yun para si Kristo sambahin. Kaya nga tinawag siya, the image of the invisible. Kasi kung medya-medya lang na espiritu ang binigay sa Kanya, hindi siya pwedeng sambahin. Tama? So say amen. Kasi medya-medya At wala namang ganun Walang medya-medya. Fullness po ang ibinigay sa Kanya. Kaya hindi, ewan ko marami nag-react bakit hindi mo sagutin? Magpaliwanag ka sa doktrina mo. Huwag ka nagtatago. Hindi ganyan ang totoo manggagawa. Harapin mo. Ipaliwanag mo. But the Father, in fullness of His Spirit, idadagdag ko, that dwelleth in me, He doeth the works. Yung Ama pala ang gumagawa dun Tama ba? Hindi naman sila hiwalay ng Diyos. Makakala ng tao, "Hoy, alika dito bata. Ito, bibigyan kita ng 1/4 lang o 1/3. Dadagdagan ko na. Sige, mangaral ka ng salita ko." Ibig ba sabihin, ganun ang pangunawa ng isang tao? Hindi po ganun. Diyos mismo yung tumahan sa Kanya. Pero hindi naubos yung Diyos sa langit. Napakalaki ng Panginoon Diyos Ang paliwanag nga ni William Marion Branham dito pareho ni Brother Jackson Yung parang kumuwala ng tubig sa Pacific Ocean. Yung essence ng tubig na yon, yan ang God. Nalaki Kristo. Hindi yung, temo na, asan ba yung salaan? Sasalain natin, masyadong maalat to. Hindi ganon. Kung ano yung alat doon sa Pacific Ocean, yun ang alat na binigay kay Kristo. Tingnan niyo to. Tingnan niyo to mga anak. Kay Brother Branham ito makinig kayo. Therefore, the Spirit that was in Jesus was like all the water in the world, and the gifts of the Spirit from Jesus is like a spoonful. Yun, parang kutsarita naman. Kay Brother Jackson, ang sinampol niya ay baso. Kay William Marion Branham, yung spoonful na gano'n, kinuha niyang gano'n yung sa tubig. Spoonful of that same water, but the chemicals that's in the entire ocean is in the spoonful of water. It's the same chemical, not as much of it. We have it by measure. He had it without measure. Sabi niya dito, no? We have it by measure tayo. May measure tayo. Tama. Shall we say amen? May sukat tayo. Bagamat binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos, pero may sukat. Pero kay Kristo, sabi dito, He had it
without measure. Shall we say amen? Walang measure daw. Yung binigay kay William Marion Branham. Hindi sinala yung tubig na yon. Hindi sinala yung Espiritu ng Diyos na yon. Ito pa, William Marion Branham, ha? See, Jesus Christ was the Son of God, had the Spirit without measure. You believe that? In Him never dwell just a part of God. Makinig kayo, lalaki ng ministry ninyo, magpakumbaba kayo, dahil pananagutan nyo yan. Dahil pagbagsak ang Godhead nyo, lahat ng doktrina nyo, bagsak. Ulitin ko, you believe that in Him never dwell just a part of God, but all of God was in His Son, Jesus. He was the fullness of the Godhead bodily. Amen. All of God was poured out in Christ. All that God was in Christ. Alam mo yung sabihin niyan? God was in Christ. Sige nga! Paliwanag niyan! Hindi 1/4 God lang. Okay, 1/3 o 3/4. Hindi po sinabing ganun eh. God was in Christ, the Father dwelling in me. Napakalaki ng Diyos eh. Hindi naman pinagsisiksik yung Espiritu ng Diyos sa Kanya. Yung full essence. All of God was poured out. In Christ, all that God was in Christ, and all that Christ is, He poured out on the church. So yun. Kung ano merong Espiritu naman si Kristo, yun naman ang ibinigay sa atin with measure. He poured out on the church, but you keep refusing it. You see? Ibig sabihin pala, kung si Kristo, medya-medya lang yung Espiritu niya, tapos binigay sa atin yung Espiritu ni Kristo. Ibig sabihin, kulang-kulang na yun. Sige nga, magpaliwanag kayo. Huwag kayong magtago. But you keep refusing it. Ayan. Alam ni William Marion Branham, see? The things that if I do not the works of my Father, believe me that. Believe me not. And as the Father has sent me, how did the Father send me? The Father sent me, went with Him, in Him, so send I you. So yun. Mga kapatid, malinaw yun. The God Himself without a measure. Quote ito ha. Quote ito. Pero yung quote na to, nasa Biblia yan. Hindi yan basta quote na tulad ng ginagawa ng mga fanatics. Kahit wala sa Biblia, quote ng quote, quote ng quote. Wedding Supper, 1956. But when it came to Christ, He was the fullness of the Godhead bodily. In Him dwelled all. God was in Christ. Malabo pa ba sa inyo yan? Tumanda na kayo sa mensaheng ito, lalong lumalabo. Ang Diyos na kay Kristo. At the same time, nandun siya sa kalawakan dahil napakalaki niya eh. The same essence na nasa kalawakan na kay Kristo.
God was in Christ. Christ was God, meaning the anointing. Christ was the human body of, ginamit dito Jehovah, no? Of Yahushua, o Yahu, o Yah, Elohim. God and Christ were one. They are one in the Spirit. They are one in the Spirit. Yung Espiritu ni Kristo, bilang tao, pinamahayan ng Espiritu ng Diyos. Pero hindi yun naghalo. Tama. Ang Ama mananatiling Ama, ang Anak mananatiling Anak. Miski kayo, pinanahalan kayo ng Espiritu ng Diyos, pero hindi kayo naging Ama. Tama ba? Ito. And God was in Him. Inulit na naman natin sa loob niya. Reconciling the world to Himself. So He had the Spirit without measure. He did nothing. He said, except the Father showed Him. Ito lang ngayon. May mga ipinapakita na yung Ama sa Kanya. Shall we say amen? May ipinapakita ng Ama sa Kanya. Dahil nandoon nga di ba? Nakatira, di ba? Amen? Now, He knew the secrets of the hearts. He could perceive their thoughts and all that. And then He healed the sick as the Father showed Him. Anak, pagalingin mo yan. Ha? Papatungan niya ng kamay, gagaling yan. Shall we say amen? Ano pa? O ikaw, Ananias, nasa likod ka ng puno. Papunta ka parang sa akin, nakita na kita. Ano yan? Pinapakita nga ng Ama sa kanya di ba? Nandun yung Ama sa kanya sa loob niya. Did He heal everybody He come in contact with? No. No, just as the Father showed Him. Ibig sabihin, hindi siya basta nagpapagaling. Kung ano yung ipapakita ng Ama, dahil yung Ama ay nakatira nga sa Kanya, kung ano yung ipapakita noon, yung omnipresence God na yon, yung omniscience God na yon na nasa Kanya, pag sinabi noon, bumulong sa Kanya, pagalingin mo yung tao na yan. Shall we say amen? Maghihimala ang Diyos sa kaligitnaan nila. Amen. Verily, verily, I say unto you, I do nothing of myself, but the Son can do nothing in Himself, but what the Father showeth the Son, that doeth the Son likewise. So, ibig sabihin, yung other side of the coin, yung pang ginagamit ng iba, no? Yung two sides of the coin, totoo naman yan Yung one side of the coin, tao nga yun, Son of God di ba? Shall we say amen? Ngayon, yung Ama, sabi doon, yung Emmanuel, kaya nga Emmanuel God with us Shall we say amen? Yung Emmanuel na yun, na nasa Kanya, yun ang magpapakita sa Kanya, anak, ayan, nangangailangan ng kagalingan yan. Pagalingin mo siya. Shall we say amen? Emmanuel. Hindi naman siya, ibig sabihin ba ng Emmanuel, yung kalahating Diyos lang yung tumira? Kaya nga Emmanuel God is with us. God with us. Tingnan niyo ito, Isaiah 9:6. Why Isaiah tried to name Him, he said, He's wonderful, Counselor, the Prince of Peace, the mighty God. Nasa katauhan na yun. Yung vessels na yun, nandun ang mighty God. Tama! The everlasting Father. All of that
He is the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. You see, yung attributes ng Ama na mamana ng anak. Ibig sabihin, nakakabahagi siya dahil nakatira nga sa Kanya. Or else, hindi siya magiging image of the invisible God. Shall we say amen? Ang liwanag ng Biblia. He is the image of the invisible. Kasi kung kalahati lang ng Diyos ang tumira sa Kanya, hindi siya pwede magiging image of the invisible God. Yan ang tandaan mo. He's the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. You see, every attributes of God, nasa Kanya. Pero tandaan natin, may kapahintulutan na ng Panginoon Diyos. Diba sabi niya, pinapakita sa akin ng Ama? Shall we say amen? Si Kristo nagsabi niyan, ipinapakita sa Kanya. Hindi mismo siya yung nakakita, ipinapakita nga sa Kanya eh. Kapahintulutan lamang ng Ama yon. Bawat panahon ng Kanyang ministeryo, laging may kapahintulutan ng Ama. Miski yung Kanyang paghahari, baka tinatawag siyang hari ng mga hari. Kung hindi pa ipapahintulot ng Ama yan para maging hari siya, hindi pa mangyayari yun. So, say amen. The root and offspring of David, si Kristo yun. The bright and morning star, Father, Son, and Holy Spirit. In Him dwell the fullness of Godhead bodily, said the Bible. The fullness of God was with Him. Amen. Ano sabi ni Brother Jackson? That which is invisible, the image of God, page 26 ito. The image of God. Kung kayo follower talaga ni Brother Jackson, that which is invisible, sino yung invisible? Yung Spirit God. That which is invisible and could not be seen or touched by human senses was observed and seen as it was expressed through the person of Jesus Christ. See? Tapos amen? Pero paano kung 1/2 na espiritu lang ng Ama na pala yung binigay sa Kanya? 1/2 measure lang. Fullness po, fullness. Yun ang ibig sabihin ng fullness. Anak, mga kapatid, for there shall rise false Christ and false prophet and will deceive many. Nagpakumbaba kayo para magamit kayo ng Panginoon. Hindi yung hapay-hapay ang mga turo ninyo. Saan ka nakakita na walang perfection, walang unity? Yan ba pinapangaral nyo? Ephesians chapter 4 verse 14. Basahin ko ng buo. And He gave some apostles. Yan ang pundasyon. Ano pa? And some prophets. Foundation apostles and prophets. Kasi kung wala kayong pundasyon, lahat kayo pare-parehong pundasyon, lilihis ang turo nyo. Hindi kayo makakarating sa perfection. Magpapaikot-ikot lang kayo sa ilang hanggang daratnan kayo ng Panginoon na natutulog. Apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers, para saan to?
For the perfecting of the saints. For the work of ministry. For the edifying of the body of Christ. Ngayon, nakakapag-edify ba yung mga iba-ibang turo? Hindi makakapagpatibay yan. Hanggang sa hindi mo lang maipaliwanag kung anong tama, sasabihin mo na lang, hindi talaga yung magkakasundo mga fivefold ministry. Alam mo, sinasabi dito, sa verse 13, till we all come in the unity of the faith. Ayun, may unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Makikilala mo si Kristo. Kung fullness ba yung binigay na Espiritu sa Kanya o kalahati lang. Makikilala mo siya. Unto perfect man, pag sinabing perfect man, mga anak, mga kapatid, walang maibabatong kapintasan sa'yo. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Shall we say amen? Yung stature ng fullness ni Kristo bilang head of the body. Tayo may measure dahil tayo ang body of Christ. Si Kristo ang head, di ba? At ang Ama naman ay isa sa lahat-lahat. Sa 14, that we henceforth be no more children. Ayun. Baka ito nangyayari. Bata pa sa pananampalataya. Kasi kung bata pa sa pananampalataya, walang katiyakan yan tinatangay ng ng alon magkabi-kabila So say amen? Tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Tama yata dito. Hindi tama rin yata doon. May pagkatama dito may ito magaling ito ang sarap aircon dito. Ang ganda ng building dito. Mga anak, mga kapatid, kapag kaya nang basihan ng tao sa buhay niya, para makaintindi siya sa Biblia, nagkakamali siya. Dito may tinapos yan Ang galing niya mag-English may tinapos yan Sige nga! Ano sabi ni Pablo? Mangmang gagamitin para ipahiya ang mga matatalino. You see? Amen? Kaya sabi, magpakamangmang ka para maging marunong ka. Amen? Carried about with every wind of doctrine by the slay of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Hindi na magkakasundo ang fivefold ministry. Ibig mo ba sabihin, ang fivefold ministry papunta sa kapahamakan? Ganun ba ang gusto mong mangyari? Pag hindi nagkasundo yan sa isang doktrina, yun ang ibig sabihin nun, may maiiwan. Amen? But speaking the truth in love. Kailangan, pag nangangaral ka, lalakipan mo ng pag-ibig. Huwag mong pababayaang bigay ka ng bigay, bigay ka ng bigay. Dito kayo bumili sa Black Horse. Wala kang mabibili dyan. Kapahamakan ang meron dyan. Sa sobrang galing magsalita, hindi iniingatan ang sinasabi. Alam mo, ang pangangaral, ako, na-experience ko ang pangangaral. Itong Biblia na to, inuulit-ulit ko ito. Tinititigan ko talaga maigi. Dahil ako magkamali. Ayoko na may mabulagan ako Mag-iingat kayo. Sabi nga ni Pablo, Timothy, mag-iingat ka sa iyong mga aral. Sapagkat hindi lang sarili mo ang iligtas mo, kundi ang buhay din ng iba na nakikinig sa'yo. Hindi, bahala na. Iko-correct ko na lang. Total. Revelation is through progression. Yan ba katwira mo?
speaking the truth in love. Open rebuke is better than secret love. Wala akong galit sa inyo. Hindi ako galit sa inyo. Ang kinagagalitan ko, yung wala kayong ingat sa inyong pangangaral. Speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body, fitly joined together and compacted, but that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto edifying of itself in love. Sige na! Niiwan ka na ng mga tao. Tingnan nyo ito, ha? Revelation chapter 4 verse 11. Paiksiin ko na lang muna. Thou art worthy, O Lord, si Yahweh ito, ha? Yung God, ha? To receive glory and honor and power, for you hast created all things. And for thy pleasure, they are and were created. Sino yung creator? Siya. The God of Isaac, Jacob, the God of Israel. Tama. So yung pinupuri dito, walang iba, yung creator of the heavens and the earth. Kasi sabi dito, for you has created all things, and for thy pleasure, they are and were created. Revelation chapter 5 verse 13. So, karapat dapat lang sambahin at purihin ng Ama. Tama. Ang tanong, si Kristo, may karapatan ba siya? Tingnan natin. Verse 13. And every creature which is in heaven and on earth and under the earth, and such as in the sea, and all that are in them, heard I saying, eto nga, eto yung actual ito, ha? Kasi nakikita nga ni Juan, sino ba yung sumasamba? Sino ba yung sinasamba? So, amen. Napakalaga ng Book of Revelation. Ito yung babasihan mo. Alam ba ang pinaggagawa ng mga mananampalataya dyan? Para malaman ko kung anong dapat kong gawin. Kailangan ba ako sumamba kay Kristo? Kailangan ko bang ang Diyos lang ang sambahin ko? Tingnan nyo. Every creature which is in heaven and on earth and under the earth and such as are in the sea and all that are in them, heard I saying, blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne. Sino yun? That is the Creator. Tama, Revelation 19 verse 4. And unto the Lamb forever and ever. Kaya nga sabi ni Kristo, Ama, luwalhatiin mo ang anak o luwalhatiin ka ng anak tulad ng kaluwalhatian na ibinigay mo sa Kanya bago pa lamang ito taga-sanlibutan. Yung glory of the invisible nakatira sa Kanya. Tapos sasabihin mo, hindi mismo omniscience, hindi omnipotent, yung nakatira sa Kanya. Kaya nga Emmanuel God with us. Sana naintindihan mo yan. Baguhin mo yan. Pagsisihan mo yan. At hindi dito ang bilihan, Antikristo yan. Ang bilihan po doon sa Bible ministry.
Para malaman nyo. Pagsisihan nyo yan. Colossians 2:9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Pag sinabing Godhead, utak ng Diyos yan eh. Ibig mo sabihin, pitik-pitik lang yung binigay kay Kristo. Ganun ba? Verse 10, and we are complete in Him, which is the head and head of all principality and power. Ano sabi? We are complete in Him. Shall we say amen? Kompleto na kay Kristo na nga lahat eh. Ay, hinahanap mo pa ang Diyos. Sino ba yun? Tomas ba yun? Felipe. Ba't hinahanap mo ang Diyos? Sino mo nakakita sa akin? Hindi mo alam na ang Diyos na nandito sa loob ko. Shall we say amen? Naintindihan mo natin? Isinampol na nga yung Pacific Ocean na yan eh. Kumuha ng baso, sumalok ng ganyan. Yung pinaka-essence noon, baso na yung tubig na yon. Shall we say amen? Na nakatira kay Kristo. Sapat na yon para sambahin ang Diyos kay Kristo. God was in Christ. God was in Christ. Hindi medyo-medyo lang eh. Hindi ganon. Hindi daw omnipresent, omniscience. Baguhin mo yan, turo mo na yan. Magsisi ka. Colossians 1:15. Tingnan nyo to Who is the image of the invisible God? The firstborn of every creature, si Kristo yun. The image of the invisible. Ibig sabihin, hahanapin mo yung invisible, di ba? Ganun yan eh. Hahanapin mo yung invisible. Asa ba yung invisible God? Di pumunta ka doon sa image. Shall we say amen? Paano kung ang God na nandun, may measure, paano? Ito mo na, hindi nga, may measure yan eh. Hahanapin mo yung fullness, tama? Amen? Yung God Himself na nandoon tumitira sa Kanya. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Kaya yung mga attributes na binabanggit dito, patungkol kay Kristo, napakakalaking bagay yan na maging imahen siya ng Diyos. So say amen. For by Him were all things created. Wala nang pagtatalunan dyan. Dahil naibalik ang creation sa pamamagitan ng redemption. That are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or power, all things were created by Him and for Him. Pabalik doon sa nakatira sa Kanya. Pabalik din kay Kristo bilang panganay sa lahat ng mga nilalang. And He is before all things in the mind of God. Yung Kristo na yan, nandito na yan sa pinakaplano ng Ama. And by Him all things consist. You see? Because of the anointing of God na nasa Kanya. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the resurrection and the life. I am the great shepherd. Kay Kristo na nga lahat. Nakatira, ang ibig ko sabihin. Hindi po hinalo-halo silang dalawang ganon. Nakatira sa Kanya. Siyang representasyon ng Diyos na hindi nakikita. And He is the head of the body, the church, who is the beginning. You see?
The firstborn from the dead. Si Kristo yan. That in all things He might have preeminence. Bakit? Sa 19, for it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Fullness, that is the fullness of God. Wala ka nang hahanapin doon. Dahil yung Diyos na Espiritu sa kalawakan, nandun na sa loob ng fullness of Christ. Naintindihan natin? Kaya nga ito, ang sabi dyan, God may be in all and all. Shall we say amen? Sa lahat-lahat nga yan, Diyos eh. Shall we say amen? Jesus Christ, the firstborn, the very image of the invisible God. So verse 19, for it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Amen. God was in Christ. God was in Christ. Yan ang sinasabi ni Pablo. John 3:34. For He whom God hath sent speaketh the words of God. For God giveth not the Spirit by measure unto Him. Walang sukat yung binigay sa Kanya. Meaning fullness, buo. 1 Corinthians 15, verse 28. And when all things shall be subdued unto Him, then the Son also Himself be subdued unto Him that put all things under Him, that God may be all in all. So nakita naman natin hanggang eternity, yung luklukan ng Ama, nando si Kristo eh. Nakita ba natin yon? Puntahan natin. Praise the Lord. Revelation 21:22. Pag nagbibigay ako ng talata, tatandaan ninyo mga anak mahalaga ito eh. And I saw no temple therein. Eternidad dito. Tama. Sa ngayon kayo. Kasi sa eternidad, wala lang templo eh. Ang New Jerusalem na nun ay ang mga mananampalataya. Tama. And I saw no temple therein. For the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Na-receive ba niya yung kaluwalhatian ng Diyos? Siya nagsabi. Amen. Sabi niya, binigyan siya ng kaluwalhatian bago pa itatag ang sanlibutan ito. Binigyan siya ng kaluwalhatian ng tulad sa Ama bago itatag ang sanlibutan ito. Hindi na kasi pwedeng paghiwalayin sila eh. Naintindihan ba natin? Miski tayo, hindi na tayo hiwalay sa Diyos pagdating ng panahon. Nakalink na tayo sa Kanya. Ayan, God. In all and all.
I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. We are the temple of God. Shall we say amen? Christ is the temple of God. Hindi na aalis yung Diyos sa Kanya. Siya nga yung image of the invisible. Mas maigi yung paulit-ulit ako. Shall we say amen? Naintindihan natin? Kasi kung hindi nyo naintindihan ang Godhead, isa lang ang ibig sabihin yan. Ang sabi ni Kristo, I know you not. Ganun lang ang ibig sabihin yan. Pero yan ay isang bagay na napakalinaw sa inyo. Napakapalad natin. Flesh and blood hath not revealed it unto you, but the Father which is in heaven. And upon this rock, I will build my church. Shall we say amen? Ang iglesia pala ay itinayo sa pahayag. Tama. Paano itatayo ang iglesia sa maling pahayag? Hindi ganon. Hindi papayag si Kristo. Na ang iglesia ay may tayo sa maling pahayag. Kaya ang sagot ni Kristo hindi ko kayo nakikilala. Hindi siya papayag Because Christ is the Word. And the Word was God. Amen. Ang ibig sabihin nun, yung salita ng Diyos, sinasalita ni Kristo. Mediator nga yan Medium. High priest forever. Pero ang ibig sabihin ng high priest, mamamagitan siya magpakailan-kailan naman, kagaya ni Melchizedek. Yung gustong sabihin ng Ama, siya nagsasalita. So maliwanag sa atin. Amen. Mga kapatid, nakakatakot na tayo magbabaliwala. Ephesians 1 verse 17. Ito ang pag-pray natin. That the God of our Lord Jesus Christ, may God pala siya. Sabi sa amen? Nakasunod sa Biblia Tama ba? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So yan ang ipinaglalaban ni Pablo. Para hindi tayo makapagligaw ng tao. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what is the riches of the glory of His inheritance in the saints. Sa 22, talong ko na lang. And had put all things under His feet. Sino yun? Sino yung naglagay ng mga bagay sa ilalim ng paa ni Kristo? And had put all things under His feet. Walang iba, yung Creator. And gave Him to be the head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. That is God, that fill all in all. Shall we say amen? Without measure,
fullness. Emmanuel. God was with him. Shall we say amen? Amen. God with us. Emmanuel. Purihin ang Panginoon. Ay nawa, mabuksan ang mga pag-uunawa ng mga tao. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige mga anak, mga kapatid, hanggang dito na lamang po muna. Tayo manalangin at magpasalamat. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli salamat sa araw na ito, Panginoon. Narito,